Hello. This is the second lesson for quarter three, and this is all about nursery management, especially on preparation. For our objectives, A, select site for nursery management. Number two, select soil for nursery management. Prepare soil for nursery management. Kung tayo po ay nagbabalak na magpatayo ng nursery, meron tayong mga i-consider para po maging mas efficient or magiging effective yung pagkakaroon natin ng isang nursery. Kasi pag maganda po yung location natin, of course, yung magiging product natin or magiging plants natin would be mas maganda. Ngayon, ano ba yung mga hinahanap natin kung tayo ay magpapatayo ng isang nursery? So the first one is you have to consider na yung site or yung lugar na pagtatayuan mo ng yung nursery ay well-drained and free from waterlogging. So nabanggit ko po before that since we are taking care of baby plants, hindi pa nila natotolerate yung masyadong madaming water kasi they are prone to yung naaglungsod. So, kailangan na hindi nag stay doon ang tubig and that kung uulan man is matutuyo siya agad. And another thing is that there should be proper sunlight. Kasi syempre, of course, there would be time na uulan, di ba? Nakakatulong kasi pag meron tayong sun, para sa ganun is matuyo yung mga water. At the same time, kailangan din kasi ng mga plants ang sun para makagawa sila ng food nila, which helps them grow healthy. Yeah. So another thing that you have to consider when you are looking for or selecting a nursery area, dapat malapit po siya sa water supply. Kasi syempre, ang hirap naman kung yung nursery mo is nasa taas ng bundok and then you have no water supply. So what are you going to do, di ba? Kaya mo bang everyday is magbibitbit ka ng tubig paakyat sa bundok? No. So ang pinakamaganda is that kung meron kang tubig doon sa area, like for example yung repeat or irrigation or bombahan, then mas maganda, mas malapit sila doon. Pero kung may budget ka naman, before ka magpatayo ng nursery is kailangan meron siyang deep well or pwede din pong free flow. So, another thing is that tignan po din natin kung hindi siya maiistorbo ng mga pets natin and wild animals kasi syempre kung maayos yung nursery natin, may tubig ka nga, meron kang sunlight, hindi nababaha doon sa area mo pero maraming istorbo like syempre diba, ito yung mga reasons minsan kung bakit nagkakaaway yung mga neighbors kasi yung mga pets like manok, pato, baboy, umay dayan ti area, ti pag doon sa area na pinagtataniman mo tapos sinisira nila doon. So, you have to make sure na hindi yan na-access ng mga pets and wild animals. But if that's the case, pwede naman nating lagyan ng bakod para hindi po maistorbo yung mga plants natin. Now, let's proceed to the soil quality. Ano nga ba yung dapat yung characteristic ng soil sa isang nursery or kahit nasaan po na taniman natin in order to have a successful nursery at the same time magiging healthy yung mga plants natin. Okay, so for most vegetables, kung vegetables yung naiisip natin na alagaan sa nursery natin, pinaka maganda kung yung soil natin is very fertile at healthy. So how would we consider na ang isang lupa ay fertile and healthy? Syempre, yan po ay nahaluan natin ng mga compost or for example, yung mga vermicast natin, yung mga natuyo na ng mga tae or mga leaves. Tapos inalo natin sa soil. So, as much as possible, yung mga fertilizer na ginagamit natin doon sa lupa natin is organic kasi mas nagiging healthy yung lupa natin. And another thing, aside from it being healthy, dapat loose yung soil natin. So, it should be loam to sandy loam. Or yan, loose and friable and rich in organic materials and well-drained. So, lagi nyo isipin, dapat rich in organic material, loose and friable, and well-drained. So, meron po tayong mga dinadagdag dyan para po ma-achieve natin yung mga yan. So, kanina nabanggit natin,
Ano nga ba yung friable? So, ang ibig lang sabihin lang po ng friable is that it is easily crumbled or reduced to powder. Hanggang nga nabingkol. Di ba sino nabingkol ko nagrigat mo nga 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 burakin. Ito kasi yung itatouch mo lang, maburakin. So, kailangan kasi ganito yung characteristic ng lupa natin para mas madali makapasok ang water. At the same time, pwede, mas madali din po makapasok ang oxygen doon sa roots. And madali din po makapasok yung mga nutrients na kailangan niya. And from our first lesson, we have learned na yung pinaka-common na soil media natin is dapat meron siyang garden soil na one part, another one part of carbonized rice hull, and decomposed sawdust or rice hull na one part din. So lahat ito, meron po siyang role kung bakit natin kailangang lagyan ng ganyan. So, i-generalize natin yung soil media natin, ganito yung translation niya. So, yung garden soil natin is clay. Yung carbonized rice hull natin is considered as sand, kung wala tayong sand. And then, yung decomposed sawdust natin or rice hull, or pwede din po yung mga composed materials natin, is considered as the organic material. So, syempre, yung organic material natin, dyan po nanggagaling yung mga nutrients natin. Ayan. So, tignan po natin yung each key or components ng ating soil media. Tapos, tignan din po natin kung ano yung mga benefit niyan and what happens if sobra-sobra yung nilalagay natin na for example, organic matter doon sa lupa natin. Siyempre, ayan, again, there are three important components, yung organic material, the clay, and the sand. So, unahin po natin yung organic material. So, examples sa mga organic material natin are decomposed rice hull, yung compost, and well-rotted manure. Okay, hindi po tayo gagamit ng very fresh na tae kasi minsan nakakasunog yon sa mga plants natin. So what is the benefit of putting organic material doon sa soil natin? So it improves soil structure. So in terms of soil structure, ito yung di ba nagiging mataas na yung nutrients niya. So it increases the nutrient and water retention. So kung meron kang organic matter doon, syempre nagkakaroon siya ng abono, yung NPK natin tumataas doon sa lupa. And then, yung water retention mo, hindi madaling matuyo yung lupa mo. And of course, it provides a loose, crumbly texture. So ito, nagiging friable yung lupa. Hangay nga tumangkon, hindi siya tumitigas kapag yan ay natutuyo. So what will happen naman kung masyado kang madaming nalagay na organic matter? So syempre, since ang daming mong nilagay na nutrients doon, nagkakaroon din ng nutrient imbalance kasi yung mga vitamins ng lupa, hindi naman ibig sabihin na madami yan is lagi siyang healthy. So nagkakaroon din tayo ng imbalance. So another thing is minsan nagkakaroon tayo ng nutrient deficiency or nitrogen deficiency kasi minsan yung nilalagay natin P lang or K lang tapos nakakalimutan natin yung nitrogen part kasi syempre kailangan ito upang maging green yung mga leaves natin. And of course, kapag masyadong madaming organic matter or fertilizer yung nilalagay natin sa lupa, nagkakaroon tayo ng environmental issue. So if you could remember, kung masyadong madami ang nutrient or fertilizer na ginagamit natin sa soil, ang naapektuhan po talaga dyan is yung kalapit na water supply kasi nagkakaroon tayo ng eutrophication. So yung eutrophication is yung kapag dumadami ang lumot doon sa tubig and then yung mga dahil na ang dami-daming masyadong lumot, yung mga animals doon na nakatira doon sa water na yon ay namamatay. So pag sobra, pangit din. Another component na importante is sand. Kasi 'di ba nasabi natin kailangang crumbly and loose 'yan. So ang sand or yung buhangin is nakakatulong para ma-achieve natin 'yan. So kung wala po tayong sand, we could use carbonized rice hull. Ito po yung nasunog na ipa, pero hindi siya yung sunog na sunog, parang na-overcook lang ng itim na rice hull. So, ano po ang benefit niyan? Of course, it increases drainage and air and aeration. Kaya napapansin nyo, di ba kapag bibili ka ng mga
plants from the nursery, makikita nyo doon na ang gamit talaga nila is rice hull. Kasi, ang reason for that is that actually mas madali siyang, yung roots ay mas madaling tumubo kasi hindi siya nahihirapan na mag-crawl kung hindi matigas ang lupa. Pero kung masyadong madami naman tayong nilalagay na sand and or carbonized rice hull, there is less water retention. Napapansin nyo, kung masyadong madaming sand yung paso natin or yung nilagyan na yung pinagtaniman natin, masyadong magaan, di ba? The reason for that is walang natitirang water or less lang yung natitirang water doon kaya napakagaan niya. So, kapag gano'n naman, ang nagiging effect naman sa ating mga plants is that madali silang matuyo. And for you, sa part mo being a farmer, madaming you would expect na lagi kang nagwa-water ng plants mo. Yan. So, the last component is clay. So, specifically garden soil. So, last time na-share ko that one of the pinakamaganda na source ng garden soil natin is yung mga malapit sa ilog or yung nasa pampang ng ilog. So, ito naman, ang pinaka-benefit nito is it adds moisture and nutrient retention. Kasi kung may clay yan, di ba yung clay is, it holds water. Yan. Tapos, hindi siya madaling may agos yung mga nutrients natin. So, kung masyado namang madaming clay yung nagamit natin, nagiging bingkol. So, nagiging matigas yung lupa and it becomes heavy. So, makikita ninyo kung masyadong madaming clay ang isang paso, masyado siyang mabigat. Kasi, madami siyang naho-hold na water. So ngayon, syempre wala namang perfect na lupa. So ano ang gagawin natin kung na-encounter natin na what if masyadong low nutrient ang soil natin, what if masyado siyang matigas, what if masyado siyang madali siyang matuyo, ano naman yung mga gagawin natin. So madali lang po yan. So tignan natin, si Maria, nakita niya na yung lupa doon sa garden niya or doon sa nursery niya is masyadong mababa sa nutrient. So, ano kayong mga sintomas nun? Siguro nakikita niya, nagiging yellow na yung mga plants niya. So, isa yun sa mga senyales kung bakit low in nutrient. So, ano ang gagawin niya? So, you add organic matter, you add sand, or you add clay. Ano kaya ang sagot doon? Okay, since you are low in nutrients, ang pinakakailangan nating iayos doon or ilagay doon sa soil is that we have to add organic matter. Ano nga yung mga examples ng mga organic matter natin? Of course, yung mga natuyong tae, yung mga na-decompose na leaves, or mga na-decompose na sawdust or rice hull. So, rice hull po is ipa. Ngayon, what are you going to do if the soil is too compact? Ano naman yung gagawin natin? If the soil is too compact, you just have to add sand and or carbonized rice hull. So, pwede din po na magdagdag tayo ng organic matter. But of course, you have to consider yung 1-1-1 na ratio ng mga yun. Pero sinasabi po nung mga nakasama namin sa training na you have to add two parts of soil. Parang yun yung pinakamaganda. Parang 2 parts of soil, 1 part of carbonized rice hull, and then 1 part of organic matter. So parang 4 siya. Pero for convention, para lahat tayo pare-pareho na natutunan is just 1-1-1. Nasa inyo na lang po na mag-adjust. So in case naman na madaling mag-dry up yung lupa natin, ano naman kaya yung mga pwede nating gawin? So what we can do is you add soil. So, lalagyan po natin yan ng garden soil or clay. And of course, you have to remember, ang ilalagay lang po natin is kung ano po yung nasa ratio. One part of garden clay, 1 part of sand, and 1 part of organic matter. Tapos, mag-a-adjust na lang po tayo. So, malapit na po tayong
magtanim kasi nandito na po tayo sa soil preparation. So what are the steps na kailangan nating tandaan o ano yung pagkakasunod-sunod ng soil preparation natin? So, kung i-prepare natin yung soil natin para sa nursery natin, ang pinakauna, especially kung first time pa lang yun na magamit na lupa, you have to do deep cultivation. So, ang talagang bubungkalin mo. Kung mano-mano yung gagawin mo, you have to use a garden hoe para po makultivate mo yung lupa para yung um, para umikot yung lupa. So, actually, ang rason po kung bakit natin yung pinaplow is para umikot yung lupa. Yung mga nasa topsoil is mapupunta sa ilalim. So, we can do that either by a plow, yung arado, or a spade. And then, dalawang beses po natin yung i-ho-ho. Dalawang beses at tatlo hanggang tatlong beses natin siya na uh, nagagamitan ng gabyon para po mamatay din po yung mga damo doon. So, doon po sa naging training namin, ang sabi niya, you have to do the deep cultivation. So, aradwem. Then, you have to let another magpapalipas ka ng 1 week. And then, saka mo siya saka mo siya gagabyunin. And then, 1 week ulit. Tapos, gabyon ulit. Tapos, pag tumubo na naman mga mga damo, igabyonin mo ulitin. So there are like four 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 parts ng soil preparation natin in terms of yung sa first part niya. Okay, again, you do deep cultivation, magre-rest ka ng 1 week. Tapos, iho-hoe mo, then rest 1 week, then hoe na naman, then rest 1 week, and then hoe. So there are four parts on that. So after ng deep cultivation, we have to do removal of the debris tapos ile-level natin. So syempre, pag nag-agab yun tayo, may mga maiiwan doon na mga parts ng grass at the same time may mga stones din. So para walang kaagaw yung mga itatanim natin mga plants, kailangan natin tanggalin yung mga stones and weeds, saka natin i-level yung lupa. Okay. So, another thing na kailangan natin gawin is maglalagay tayo ng organic fertilizer. So, we can do that by mixing well-rotten and fine farmyard manure or compost, or pwede din natin siyang lagyan ng yung mga na-decompose na leaves or vermicompost. So, yung vermicompost, yan po yung compost na tae ng mga earthworm na specifically yung African night crawlers. So, meron pong prescribed na mixing din yan. Pero, tulad dun sa nabasa natin or na-discuss natin dun sa first part ng slides, you just have to consider 1 part of organic matter, tapos sand, and of course, yung clay. Okay, so the last part is you have to do soil treatment. Bakit kailangan ng soil treatment? Kasi hindi natin po kasi maikakaila na bakit kailangan ng soil treatment? Ang pinaka-reason kung bakit po natin kailangan ng soil treatment is that para patayin po yung mga naging sakit na mga naunang mga na-plant doon sa lupa. So, paano to na ginagawa? So, most po ng mga sakit is caused by viruses or bacteria na pwedeng patayin through heat. So, para mas maging healthy po yung mga seedlings natin, kailangan matanggal natin yung mga pathogens and pests na nandoon po sa lupa. Kasi kung hindi po natin yan mamamanage, baby pa lang sila, patay na sila. So, sayang naman po yung investment natin. So parang ito, you are going to do or apply antibiotic. Pero since we are into organic, hindi po natin gagawin yung pag-apply ng antibiotic or any pesticide or chemicals. So what we're going to do is heating. Heat, as in gagamit po tayo ng init. Okay, so the last part is, let us find out kung paano natin i-treat yung mga soil natin. Paano natin papatayin yung mga pathogens and pests. So, para po magawa natin yan, again, nasabi ko kanina, you have to do heat treatment method. So,
we do oven baking, ini-steam natin. And then, if we are going to expose yung soil natin to heat through oven baking or steaming, dapat yung soil natin maka-reach siya ng 60 to 30 degrees Celsius. Ito siguro yung medyo pangkape, medyo mas mabaaw na pangkape na init. And ang exposure time natin dapat is 30 minutes. Okay, so paano po natin papainitan yung mga soil natin? So the first one is oven method. Lalong-lalo na, ang oven method, this is applicable kung maliliit lang po yung batches ng soil na kailangan natin gamitin. Kasi gagamit tayo ng oven, di ba na? Imagine yung iluluto natin sa oven yung soil natin. So this was recommended kung ilalagay natin sa mga seed tray yung soil na ihihit natin. Okay, so another thing is yung steam method. Ito naman yung steam method kasi lang agluto ti bibingka or agluto ti puto. So ito, applicable naman siya kung medyo mas malaki yung soil na kailangan mong i-heat treatment. And then boiling method naman is kapag yung kailangan mo na agad-agad yung soil. So ito, naalala ko nung pandemic, nag-order ako nung coconut coir. Adyan yung nagtistisan ti bunot. Adyan parang lampaso. Adyan bunot. Adyan cover ti coconut. So, yun, dumadating sa akin via Shopee. Then, before ko gamitin doon sa mga plants ko, binubuhusan ko muna siya ng mainit na tubig para to make sure na hindi na niya madadala yung mga peste from where it was sourced. Kasi minsan, yung mga, may mga places na talaga na parang doon na nakatira yung mga peste, and then pag lumipat sila sa ibang place, nagiging cause siya para magkasakit yung mga plants. Okay, so yung nauna kanina, yung soil treatment natin, oven method para po sa small batches. Pag medyo mas malaki naman, we do steam method. And then kapag kailangan natin agad is we do boiling water method. Ngayon, one thing that I wanted to introduce dito sa garden natin is the open burning method. Kasi nakita ko minsan, ang daming aplat. So what we can do para yung mga susunod na itatanim natin is nga kaaplatin is that sunugin natin ah, yung yung garden natin para kung ano man yung naiwan doon na bacteria or virus is hindi na siya malilipat doon sa mga susunod na tanim natin. Kaya kung tayo po ay magdadala ng mga plants from other places, make sure na wala po yung sakit. Kaya nga yung government natin, pag ikaw ay sasakay sa barko or sasakay sa eroplano tapos may mga dala kang mga buto or plants, hindi nila yan pinapayagan na mai-transform, hindi nila pinapayagan na isakay mo sa airplane or sa barko or sa sasakyan unless meron kang permit from the plant Bureau of Plant and Industries para to make sure na hindi maililipat yung mga sakit kunyari from Luzon, hindi mapupunta sa Visayas or sa Mindanao or vice versa. And to end this lecture, let me leave you with this quote from Wissam Fauci, and it says, "The quality of your life is built on the quality of your decisions." So tulad po ng pagpipili natin ng site or lupa and preparation natin para sa ating mga nursery, kung ano po yung napili natin, that will greatly affect yung magiging outcome ng ating product. So, always choose the quality ones. Thank you.